Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And for today's video, ang topic natin, bakit ba gusto niya maging close sa'yo? Yan. So we have three groups. Group 1, group number 2, and group number 3. Yan. So, lalagay ko sa comment yung timestamp. So, you have to use your intuition sa reading natin. Diba? So, this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. And thank you everyone for watching our video. Maraming salamat po sa palaging panonood ng mga videos dito sa channel ko. Ano ba to? Oo. Grabe. Ang bait nyo Pakis nga. Thank you din sa mga nasusend ng mga heart. Lalo na sa nag-heart ng mga post ko. Oo. Sa Facebook. And nag-heart ng mga reels and videos ko doon. Ang sabi dito, falling in love. Oo. Napangiti ko lang kayo Giving and receiving. Yan. Na-appreciate ko. Parang exchange kasi yun So, pag nagla-like ka ng mga videos ko, nagko-comment, alam mo yan, nag-engage sa mga posts ko, na-motivate ako in a way na mag-post sa maraming videos or gumawa ng maraming content. Pero honestly, motivated naman talaga ako. Isa lang weakness ko I'll share ko sa inyo. May weakness ako Sleeping. Kaya sleeping beauty. Di halata Di halata. Antukin talaga ako. Ay, pag sabi ko antukin, parang always feeling ko masarap matulog. But then again, na-work ko lang self-discipline paglipas ng panahon. So, kinokondisyon ko lang yung sarili ko na, alam mo yun, hindi masyado mag-sleep. Bakit gusto yung maging close sa'yo? Tapos, pagtulog ang... Papangiti ko lang kayo, Oo. Ay, papangiti ko lang kayo. But then again, tingnan natin kung ano ma-channel ko sa video. May nakuha na card Nasa ilalim, later ko papakita. So, we'll do the reading. Yan. And ipag ko ka sa channel ko, napadpad ka sa YouTube channel ko, kasi sa mababait kong mga subscriber na nag-engage sa mga videos ko, nakita mo tong channel ko. Welcome ka dito. Lahat welcome naman sa channel ko. Kahit nga foreigners, welcome Kaso nangingi silang transcript. Pinag-isipan ko pa kung ano gagawin ko dan. But then again, thank you sa mga palagi nanonood ng videos sa YouTube channel ko. Malapit na ako mag 3 million views. Grabe! Isang baksak dyan. Pangiti ko lang kayo Nung naka 1 million views ako sa YouTube, tuntua ako. Grabe, sabi ko, wow! Possible pala talagang 1 million views. Naka 2 million views ako. Wow, at sipag ko. Nung naka 3 million views, hindi na yung chamba. Pangiti ko lang kayo. 3.1 million views na talaga ako sa YouTube Naantay ko lang mag-reflect sa about section. Yan. Pero na-appreciate ko lahat ng nag-reviews ng videos ko. And hopefully, nakuha mo yung messages sa mga videos na na-upload ko. Sana makagawa pa maraming videos. So, yung topic ng video natin ngayon, more on, anong dahilan? Bakit pa siya nagsusumiksik? Hindi Don't judgmental. Ang topic kasi natin, bakit pa gusto niya maging close sa'yo? May dahilan siguro. Tingnan natin. Yan. You can watch more than one group. All good naman. So, you have to use your intuition sa reading. Gawin ko yung best ko ma-channel a message para sa inyo. Yan. And if gusto mo ng private reading from me, message mo lang ako sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And if hindi ka pa nag-follow ng page ko, baka naman, show some love. I-download mo na yung app. Nagpupumili. Mapangiti ko lang kayo Gusto ko ma-surprise. Alam mo yun, gusto ko ma-surprise ako pag bukas ko ng Facebook, 5,000 followers na ako. Gusto ko kasi organic talaga as much as possible. All good naman yung follow, yung mga ganon. Sa Facebook. Pero gusto ko kasi, yung interesado talaga sa content ko,
para hindi masayang yung mga pinupost ko. So, since kayo naman ang mga audience ko sa YouTube and interesado kayo sa mga ina-upload ko dito sa YouTube, then you can help me sa Facebook. So, you can be my follower din sa Facebook para makita mo din dun yung mga ibang mga videos na ina-upload ko na hindi ko na-share dito sa YouTube. So, yan. So, thank you sa magpa-follow sa akin sa Facebook page na Lalisa Tarot. By next month, magbago yung price ng reading ko. So, kung gusto mo mag-take advantage ng current price, email or message mo na ako kaagad para ma-schedule ko ang private reading mo. Yan. And thank you sa mga nag-request ng private readings from me. Super na-appreciate ko kayong lahat. Sana nakuha niyo yung messages na para sa inyo sa personal reading na ni-request niyo sa akin. Yan. And thank you sa nag-join sa Lalisa Superstar. Thank you din sa mga nasa Lalisa Tarot community. I-update ko yung rules doon para magkaroon tayo ng guide kung ano yung pwede sa community. Kung gusto mo mag-join sa community, request ka lang sa akin. Ako yung admin. Me, myself, and I talaga. Me, myself, and I. Tatlo. Kasi si Lynn, si Lalisa Tarot, at si Lalisa Journal. Papagiti ko lang kayo Ako lang din yung mag-isa. Papagiti ko lang kayo. But then again, kaya ko naman nandiyan naman kayo to support me sa ginagawa ko. So, gawin natin to reading na to. Ready na ako. So, let's start with the reading group 1. Thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. Let me know sa comment kung saan part nag-resonate. Kung ayaw mo mag-share ng mga personal information, pwedeng heart mo lang. Kasi sabi ko nga, diba, heart, engagement na din yon. So, in a way, marirecommend yung YouTube channel ko sa ibang subscribers. So, if gusto mo mag-grow si Lalisa Tarot, then you can help me by sharing my videos, pag-comment sa video ko, pag-like, yan. Alam ko naglalike ka ng videos ko and super na-appreciate kita. So, start na tayo reading sa'yo, Group 1. Thank you everyone for being here and I'll see you on your reading. Namaste! Welcome to your reading, Group 1. So, back tayo sa topic. Bakit ba gusto niya maging close sa'yo? So, napili mo, the Wheel of Fortune. Tingnan natin. So, this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. So, shuffle tayo. Ay, si Queen of Cups. Sige, si Queen of Cups ka. Tingnan natin. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko i-channel a message for group number 1. Bakit gusto ng person na to maging close sa kanya? Tingnan natin. Ay, talagang gusto. Siguro mabait ka. Doon ako sa mabait ka talaga. Bakit gusto niya maging close sa'yo? Napakalawing mo. Marami sa inyo medyo touchy person. Pag sinabi ko touchy person, comfortable ka sa mga hugs, yung mga kiss. Medyo comfortable ang dating. Sabihin, hindi nakakailang, katabi ka. So, itong mga cards nagpunta sa'yo. Queen of Cups, Ten of Cups, Temperance, and the Wheel of Fortune. Parang kang someone na madaling makagaanan ng loob. So, bakit gusto niya maging close sa'yo? Magaan ang loob ng person na to sa'yo. Sobrang gaan to the point na feeling niya angel ka talaga. Feeling niya soulmate ka niya. Nagkaka-crush siya sa'yo, crush ka niya, na-in-love siya sa'yo. Very compassionate siya sa'yo. Pwede ko sabihin dito na in love ang tao sa'yo. Pwede maraming tao na in love sa'yo dahil the Wheel of Fortune. So, nakikita ka ng person na to as soulmate, as destiny, dahil very loving ka. Gusto ng taong to nakikita ka nakangiti or masaya. Parang gusto niya maging close sa'yo kasi maganda ang vibes niya sa'yo. Maganda na feel niya sa emotion niya. Possible, very loving ka. Para kang pwede itong para kang mother, bigger sister, kung kaibigan to. Or para kang sweet na tita, or best friend, BFF.
Gusto niya mapalapit sa'yo kasi natatouch mo emotion. Pakiramdam ng taong to, naintindihan mo emotion niya. Kung ano mang pinagdadaanan niya, hindi ka judgmental sa nararamdaman niya. Very compassionate. Nakikita ka ng person na to as someone na pwede makasama long term. And hindi mo siya binibigyan ng maraming stress. Magaan ang pakiramdam niya sa'yo at pakiramdam niya, peace pagkasama ka. Possible, pag marami siyang problema, gusto niya talagang tumakbo sa'yo. Pero dito, pwede ko talaga sabihin na kaya niya gusto maging close sa'yo is gusto niya mapalapit sa'yo dahil nakikita ka niya as very loving person, compassionate, and walang duda, maraming tao din na nagmamahal sa'yo. Very nurturing, mother-like ang energy mo. Parang nanay. Not necessarily nanay niya sa'yo, hindi naman. Gusto niya mapalapit sa'yo kasi alam niya na hindi mo pababayaan na masira yung isang relasyon. Nakikita ka niya as wife material or husband material. May deep feelings sa'yo ang person. So, pinag-iisipan niya kung pwede kayong dalawang pumasok sa relationship. Parang nafe-feel niya kasi na ikaw yung person na balance sa kanya. Nababalance mo siya. Natatouch mo emotion niya. Nasisiyahan siya sa pakiramdam niya sa'yo. Pakiramdam niya meron kayong teamwork. Pwede kayong bumuo ng family. Meron kayong harmony. So, kung meron man kayong pagkakaiba, kung marami man kayong mga differences, hindi mahalaga. Parang nakikita ng person na to, na pag nagsama kayo, may peace pa rin doon. Pwede kayo mag-work as partner. Pwede kayo magtulungan, parang as mag-asawa or mag-partner. So gusto ka niyang tulungan. Gusto niya iparamdam sa'yo na family ka niya. Or maaasahan mo siya, pwede mo siyang ituring na family. Itong temperance card, share ko lang. Masculine and feminine to. So, parang siyang angel na parehong masculine and feminine magkasama. Kaya, halos hindi mo maklasify kung babae or lalaki. Parang yan siya, yung temperance card. So, very balanced energy mo. Pwede mong tingnan na ganon. Possible may marami din na same sex nagpunta dito. So, ba't gusto niya maging close sa'yo? Pakiramdam niya angel ka eh. Not necessarily angel talaga na pakiramdam niya magaan ang loob niya sa'yo. Hindi niya maipaliwanag pero ang feeling ng person na to, very healing ang energy mo. Masarap kang kasama, masaya siyang kasama ka, happiness ka niya. And yung iba sa inyo parang nafe-feel niya, ikaw na talaga si the one. Possible, maganda ang hair mo. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moonlight in your hair of gold and starlight in your eyes of blue. Kahit paos kumakanta. Why do stars... They sprinkled moon dust in your hair of gold. May color ang hair mo. Very attractive person ka. Kung girl, may something very magnificent sa hair mo. Iba sa inyo mabango ang hair mo. May something doon sa hair. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Isa lang talaga ang sagot. Bakit gusto niya maging close sa'yo? Love ka niya. In love siya sa'yo. Yung iba sa inyo, secret admirer mo siya. Someone has deeper feelings for you than they are letting on. So ito lang talaga ang sagot, group 1. Bakit gusto niyang maging close sa'yo? Kasi crush ka niya. And yung iba sa inyo, in love siya sa'yo. Nakikita na nga niya yung moon dust in your hair. And starlight in your eyes. Kumikinang yung mata. Kumikinang mata nito pag nakikita ka. Mapangiti lang kita, guys.
Very straightforward ang sagot. Bakit gusto niya maging close sa'yo? Kasi nakikita ka niya as the one, the person na gusto niya. Natutuwa siya sa nakikita niya sa'yo. Kumikinang ang eyes. Ibig sabihin, talagang nagaganda siya sa nakikita niya. So, dahil nagaganda siya sa nakikita niya, gusto niya lumapit sa'yo. Pwede mo pag-aralan yun. Pag gusto ka ng tao, lagi siyang nagli-lean in forward sa'yo. Yung body language niya, laging parang papunta sa'yo talaga. So, either lagi siya nakaharap sa'yo, alam mo yon, laging yung pwesto ng katawan niya parang laging papunta sa direction mo. Kaya nga, minsan yung paa, nakaturo sa'yo. Pwede mo pag-aralan sa psychology. Pero lahat ng sign dito, lahat ng nakita ko dito sa mga card and sa energy, isa lang talagang tinuturo nito. Bakit gusto niya maging close sa'yo? Pakiramdam niya, very special person ka. Pwedeng crush ka talaga niya. Mag-add tayo Bigyan ko letters. AM, FY, SA. Kung nangingi ka ng letter, bigay ako sa'yo. Ay, kaya pala. Lagi niya pinipicturean. Reminiscing keepsake perception, learn from the past, make memories. So, marami kayong pictures talaga together. So, sign na to. Ikaw naman lang. Ba't gusto niya mapalapit sa'yo? Gusto niya always, pag sa mga picture, kayo magkatabi. The butterfly. Oh, grabe. Relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth. So, gusto niya mapalapit sa'yo para kung friends kayo, gusto niya mag-level up kayo. Kung may chance siya sa'yo, makakita niya agad na may chance siya sa'yo. Parang gusto niya talaga mapalapit sa'yo kasi nakikita ka niya as yung person na para sa kanya. Para kang butterfly. Pwede mong tingnan na gano'n. Napakaganda ka sa paningin niya. Na-attract talaga siya sa'yo sobra. Nakikita ka niya as very beautiful person. At tayo dito number 534. So, meaning nito, pwede mo ma-manifest ng true love and nourishing relationship. So, nakikita ka niya as love. Very loving. Gentle. Para kang gentle soul. Or may something gentle sa energy. May message dito na kailangan mo maging strong sa pagbabago. Possible may magbago sa kapalaran mo. Medyo possible, pwede mo tingnan malapit na. Kasi the wheel of fortune gagawa ka ng major life decision. Butterfly, so pwede mo siyang tingnan as transformation, may pagbabago. So kung single ka, pwedeng magkaroon ka na ng family. Kasi family card yung nasa gitna. Pwede ka na magkaroon ng partner. Para nandyan. So may malaking pagbabago sa buhay mo at this time sa reading. 5 kasi is number of change. Pagbabago. So pwede mo siyang tingnan na ganon. So, I think all good na tayo. So, anong advice sa'yo? Kasi may isang tao dito gusto mapalapit sa'yo, na para may gusto sa'yo, may crush sa'yo, in love sa'yo. Show the world the real you. Full moon in Aquarius. Aquarius ang dating mo sa kanya. Very captivating, napaka-unique. Lagay ko sa taas. So, ang advice sa'yo, ipakita mo sa kanya yung totoong ikaw. Be natural. Huwag kang mailang sa taong to. Kung sino man itong iniisip mo, pakita mo sa kanya kung sino ka talaga. Yung ikaw talaga. Huwag kang matakot maging totoo sa nararamdaman mo. And express mo yung nararamdaman mo. Huwag kang matakot na mag-express ng nararamdaman. Show the world the real you. So, pwedeng kung hindi connect sa love life, gusto yung mga taong to mapalapit sa'yo, in general na to, let's say hindi love life ang pinunta mo sa reading, mga tao, then gusto nila mapalapit sa'yo kasi nararamdaman ng mga tao na meron kang healing energy, very unique person ka, and possibly, maganda ang naghihintay na destiny para sa'yo. So, mga taong ito, gusto nilang suportahan ang pangarap mo. Pakiramdam nila, nakita nila sa'yo ang pagbabago, parang butterfly, nagkaroon kang transformation, na-witness nila, napanood nila. Kasi may camera dito. So, pwede kang isang influencer, isa kang vlogger, isa kang
tao nasa social media, nakita ng mga tao ang transformation mo. So, very amazed sila sa'yo. Pwede marami kang secret admirers, mga followers or subscribers mo na may gusto sa'yo. Wag ko na channel to. Magiti ko lang kayo Kami nagmamahal sa yung mga followers and subscribers mo or secretly, gusto talaga ng mga subscribers mo maging close sa'yo, parang family. Pakaramdam ng mga tao sa paligid mo na tinuturing mo silang pamilya. Kahit hindi mo naman sila kadugo, mabait ka sa kanila. So, napapansin ng mga tao or ng specific person mo na very loving person ka. Kaya gusto nila mapalapit sa'yo kasi very natural ang beauty mo and very authentic. Totoong-totoo ka. Hindi ka takot ipakita kung ano talaga yung nararamdaman mo. So, handa ka mag-express ng emotion kung kinakailangan. So, yan. So, thank you everyone for being here. Sana nakuha mo ang messages para sa reading na to, Group 1. And if gusto mo ng private reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or follow mo yung Facebook page ko and then i-message mo ako after sa Lalisa Taro. Alam ko naman mababait kayo So, end ko na yung reading dito. And sana makagawa pa ako maraming videos in the future, Group 1. Thank you everyone for being here, and I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading, Group 2. So back tayo sa topic. Bakit ba gusto niya maging close sa'yo? So ang napili mo, the lovers. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. So ang topic natin, Group 2. Bakit gusto niya maging close sa'yo? Ma'am Lalisa, ba't may cover? Kasi yung sa design ng card, sabihin ko lang. So, tingnan ko. Shuffle ko lang yung card. May nahulog dito. Ano kaya to? Tingnan natin. Grabe, that card. Scorpio to Mag-add tayong card. Judgment. And last one, pwedeng galing kang Group 1. Queen of Swords sa ilalim. Pag-usapan natin to. Bakit gusto niya maging close sa'yo? Possible dito, ang tao iniisip mo, lover mo. Pwedeng ex-partner mo, lover mo, or isang taong may love connection. Kasi lovers yung card na pili mo. And Queen of Swords, pwede mo siyang tingnan as your ex. So, medyo mataas ang percentage nagpunta dito. Ex mo yung tinatanong mo. So, bakit gusto niya maging close sa'yo? Ang napapansin ko sa card, 4 na major arcana. That card, Judgment, Temperance. And then, the lovers. Major arcana lahat yan. So, pag major arcana, sa tarot card, ibig sabihin yan, long-standing na issue. Matagal ng issue. So, pwedeng gusto niya mapalapit sa'yo, maging close sa'yo, para pag-usapan yung mga matagal ng issue na dapat pinag-usapan nyo. Pero titingnan natin. So, mag-start tayo sa Death card and Judgment. Tingnan natin to. Okay, so bakit gusto niya maging close sa'yo? So, that card sa tarot card, rebirth. And then Judgment, resurrection. Pwede mo siyang tingnan, awakening. So, parang isang bagay na wala and then babalik. So, pwede mo siyang tingnan na gusto niya maging malapit sa'yo ulit. Para bumalik kayo sa dati. Pwede mo tingnan to na gusto niyang bumawi sa'yo. Or possible gusto niya mag-sorry sa nagawa niya kasalanan sa'yo. So, gusto niya maging close sa'yo kasi may nafe-feel siya na parang may nawalang closeness sa inyo na gusto niyang ibalik. So, gusto niyang bumalik kayo sa dati. Kung nagka-away kayo ng person, dahil nandito si Queen of Swords, possible gusto niya mag-sorry sa'yo. Pag Judgment card, mabigat na card to Parang guilty yung person. So,
gusto niya mapalapit sa'yo kasi nagigilty siya sa nangyari sa inyong dalawa. Parang gusto niyang bumawi sa kasalanan ginawa niya. And gusto niya malaman ang nararamdaman mo. So parang gusto niya mag-usap kayo. So dito, biglang lumabas yung temperance. And nandito pa yung judgment. So, anong meaning nito? Pag nagsama-sama kasi yung temperance, judgment, lovers, yung tatlong major arcana, pwede mo siyang tingnan na yung person gusto niya magkaroon ng reconciliation, pagkakasundo, magkaroon kayo ng healing. Kung nag-away kayo, magkasundo kayo, mag-sorry, yung iba naman magkabalikan. So parang gusto niya maging close sa'yo para maparamdam niya sa'yo na hindi naman siya bad person. Gusto niya maramdaman yung feelings mo. Parang gusto niyang mag-healing sa pain or sa naging problem niya sa nakaraan. So possible maraming nagpunta dito sa group number 2. Ang tinatanong mong person, medyo napalayo ang loob sa'yo or napalayo ang loob mo sa kanya. Possible meron dito drama kasi judgment and death card eh. So, anong dahilan kung ba't niya gusto maging close sa'yo ulit? Ay mapalapit sa'yo. Parang gusto niya kasing bumawi. Gusto niya gawin yung tama. Pag yung card na to nagsasama-sama, parang gusto niya mabalance ulit kayong dalawa. Kung pwede pa kayong mag-usap or magkita, gusto niya maramdaman mo na okay sa kanya, mapalapit ka sa kanya, or huwag ka matakot mag-express nararamdaman sa kanya. So, pwede na iilang ang person na to sa'yo, talaga. Mabibigat kasi yung mga card eh. Pwede mong tingnan to na, kung hindi mo to lover, kung ang pinunta mo dito isang tao, na kaibigan mo, pwedeng gusto niya maging close sa'yo para maramdaman niya na magkaibigan pa rin kayo. Na hindi pa nawawala yung friendship niyo. Kung taong kakilala mo to, let's say, ka-close mo dati, bigla kayo nagkalayo, gusto niya ulit mapalapit sa'yo kasi gusto niya maramdaman ng feeling na close kayo ulit. So parang ang taong to, gusto niya mapalapit sa'yo kasi gusto niya maging close sa'yo ulit talaga. Gusto niya pakaramdam na nagsasabi ka na nararamdaman sa kanya or nakapagsabi siya ng feelings sa'yo. Possible may nangyari, hindi kayo nag-usap ng matagal. Kaya gusto niya ulit maging close sa'yo para bumalik kayo sa dati. Kung ano meaning nung sinabi ko, magkakaiba kayo. So, yung iba, gusto niya talaga magkabalikan kayo. Yung iba naman gusto niyang malaman kung ano ba talaga nararamdaman mo. Siguro kailangan niyo mag-usap. Mapangiti ko lang kayo. Lagay ko doon. Baka kasi nagkatampuan kayo ng person na to. Para kasi dating, dati kayong close. Dating close. Halos magkapalit ng mukha eh. Magkatabi. Tapos biglang may nawala. May nangyari. Like, bigyan kitang context. Let's say, dati kayo magkaibigan. Magkasama kayo palaging kumakain. Pag break time. Tapos bigla nagkaroon kayo ng gap. Death card, may something nangyari na parang may nagbago. Pwede mo siyang tingnan na nagkaiba kayo ng department, nagkaiba kayo ng klase ng trabaho, or yung isa umalis sa trabaho. Pwede mo siyang tingnan ganon. And parang may nawalang closeness sa inyo. Hindi mo na naintindihan kung anong nararamdaman ng isang tao, nakikurious ka kung anong nararamdaman niya. So wala ka nalalaman sa problema niya kasi parang nagkaroon ng gap. Yung iba naman, pwedeng dati kayo mag-partner and nag-break kayo. So, meron ng parang harang, may wall. Pwedeng binalak mo si person or binalak ka niya. So, parang gusto niyong bumalik sa dati. So, ibaba yung wall na yon and mag-express siya nararamdaman niya sa'yo para kung pwede pa maibalik sa dati, bumalik kayo sa dati. So, reconciliation ang dahilan. Kailangan nyo mag-usap. Mapangiti ko lang kayo Pero sige, mag-add tayo dito. Sige, tingnan natin to. Mag-add akong dalawa lang. Spirit team, bakit gusto niya maging close kay group number 2 ulit? Ay, forgiveness. Stop focusing your energy on past events. For life
is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream, and imagine. Ay siguro gusto niya talagang mag-sorry sa'yo. Dito kasi malinaw eh. Kitang-kita. So, gusto niya maging close sa'yo kasi gusto niya mapatawad mo siya. Or humingi siya ng sorry sa'yo. And yung kabila, criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. So, pwede minasabi ka sa kanya or minasabi siya sa'yo masakit. Gusto niya mapalapit sa'yo ulit para makabawi dun sa criticism. Ang bigat ng criticism. Criticism na binigay niya sa'yo or binigay mo sa kanya. So, parang dito nag-away. Nagkatampuhan, nag-away, nagkaroon ng gap. Parang gusto niya mapalapit sa'yo para mag-sorry. Para masabi niya sa'yo nararamdaman niya. Makapagpaliwanag siya kung ano nangyari sa kanya. Siguro gawa ko reading ng messages from your person. Ang taga ko na palang hindi ginagawa yan. Meeting someone new, dating, get back out there, plan or set a date. Siguro gusto niya makasama ka ulit. Maka-date ka ulit. Kasi parang dati nagde-date naman kayo eh. Oo. Grabe oh, separation. Baka nami-miss ka niya. Sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. So dito, para talaga mag-ex. So, pwede mong tingnan na nagkaroon kayo ng gap, separation, dati kayong close, or love nyo isa't isa, parang bigla na lang siyang nawala. Pwede mo nga siyang tingnan as parang ghosting eh. Parang biglang nawala, that card, biglang naglaho, and then parang biglang bumabalik. So, pwede mo siyang tingnan na ganon, na ang person na to, gusto niyang bumawi. Gusto niyang makabawi. Kaya siguro, pwede mo tingnan yung dinikit ko doon sa card. Blanco kasi siyang papel. Parang gusto niyang burahin lahat ng nangyari. Magsimula ulit. Ibalik ulit yung connection. Pwede mong tingnan yung mga blanco na mga paper sa mga readings ko. Very powerful. Kasi may something na hindi siya maintindihan sa'yo. So, may mystery ka sa kanya. Blanco. Yung blanco na yon. So, dahil sa mystery na yan, na hindi niya maipaliwanag, hindi niya maintindihan kung ano yung nafe-feel niya mystery na yun. Gusto niya mapalapit sa'yo para maintindihan kung ano nararamdaman mo. Possible bang galing ka magtago ng emosyon? Kung ex mo to, pwedeng hindi niya nararamdaman na lulungkot ka. Baliwala siya yun nangyari. Yung iba siya nakapag-move-on ka, nakakapag-date ka na sa iba. So, pwedeng nagigilty siya sa nangyari sa inyo. Gusto niya talagang mapalapit ulit sa'yo para mag-sorry sa'yo. Bigyan ka ng letters dito. Group number 2. SD. SD. Pwede mo tingnan STFC. Bigyan lang kita ng letter. Judgment card. 4 na major arcana. Si Queen of Swords nga lang nasa ilalim eh. So, pwede mo na talagang tingnan na kaya kayo nagkalayo is may nangyaring masakit. Kung ang tinatanong mo, anak mo, let's say bata, bakit gusto niya maging close sa'yo? Gusto niya maintindihan ka. Pwede gusto niya mapalapit sa'yo. Kung magulang to, magulang sa anak. Gusto niya mapalapit sa'yo para ma-feel niya yung love galing sa'yo. Para bumalik kayo sa dati. Tingnan mo to. Si Page of Swords, tas Queen of Swords. Then, ito oras. So, tagal na nito, diba? Mag-add lang ako isang card. Then, ko-close ko na reading. Group number 2.
Siya nakuha may messages na para sa'yo. Spirit team, bakit gusto niya maging close ulit kay group number 2? Hindi ka mawala sa isip niya. Alam mo, feeling ko nagigilty tong nandito. Yung person na tinatanong mo, nagigilty siya sa nangyari sa inyo. Hindi niya makalimutan yung nangyari sa inyong dalawa. So, ikaw na umalam. Sino umalis, sino naiwan, nag-iisip doon sa umalis. Pero obvious dito parang yung isang tao umalis, and yung isa nag-iisip doon sa taong umalis. Kung ex mo to, then gusto ka talaga niyang makausap ulit. Gusto niya maging close sa'yo para makausap ka, maintindihan kung ano nangyari sa inyong dalawa. And kung may kasalanan siya, gusto niya mag-sorry sa'yo. Iba, gusto ka niyang maging ka-close ulit para bumalik ka. Pwedeng gusto niya bumalik ka sa buhay niya or bumalik ka ulit. Parang gusto ka niya pabalikin. So, ikaw na umalam kung ano meaning nun. Pwedeng namimiss ka ng person na tinatanong mo. Lagi ka niya naiisip. Naglalaro ka sa isip niya. Siguro mag-add ako dito message. Spirit team. Bakit gusto ni person maging close kay group number 2? May kasalanan siya sa'yo. Oo. Makulit lang ako tarot reader Dito kasi obvious Ang reason, gusto niya mag-sorry sa'yo. PS, I'm so sorry. PS? May PS Pasulatan ka niya. So ito ang dahilan. Yan ang sagot ko. Bakit gusto niya maging close sa'yo? Feeling niya may kasalanan siya sa'yo. And parang galit ka sa kanya. Or iniwan mo siya. Or lumayo yung loob mo. So, gusto niya maging close sa'yo ulit para mag-sorry sa'yo. Maparamdam niya sa'yo na hindi naman niya gustong saktan ka. Ayaw niya na isipin mo na basta na lang siyang umalis. Or ayaw niya isipin mo na masama yung ginawa niya. Kung may kasalanan talaga siya sa'yo, then ikaw na makakaalam. Kasi 5 of Swords conflict yan pag-aaway. So parang dalawang tao nag-aaway, yung isa biglang umalis. Nagkalayo sila, nagkaroon ng separation. Yung isa parang pwede mo tingnan nagmumove on na siya. Pero isa parang hindi matanggal sa isip niya yung nangyari. So parang gusto niya maging close kayo para magkaroon kayo ng pag-uusap kung tapos na talaga, magkaroon kayo ng closure, or kung pwede pa kayong bumalik sa dati. So, yan. I think all good na tayo dito. Let me know na lang sa comment kung nag-resonate sa'yo ang reading natin, group number 2. Pero super nag-enjoy ako sa reading. And if gusto mo ng private reading galing sa akin, message mo lang ako sa email ko na lalisatarot@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Thank you sa mga nag-follow ng Facebook page ko. Kung hindi ka pa nag-follow ng Facebook page ko, you can also follow my page. Hopefully mag-grow yung channel ko and also yung Facebook page ko. Yan. The Lovers. Decision card yan So, iwan ko na sa yung decision. Kasi decision card ang Lovers So, it's a decision kung kakausapin mo ang person na to or papayagan mo siya mapalapit sa'yo. So, yan. So, I think all good na. Thank you everyone for being here. I'll see you again, group number 2 on our next reading. Namaste! Welcome to your reading, group 3. So, back tayo sa topic. Bakit gusto niya maging close sa'yo? Ang card mo, si The Star. So, favorite ko si The Star card. So, pwede kong sabihin na favorite kanyang person. Bakit gusto niya maging close sa'yo? Tingnan natin. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko i-channel a message for group number 3. Sana clear message. So, spirit team, ang tanong natin dito, bakit gusto ng person or ng special person or ng person na nasa isip ni group number 3 na maging close sa kanya? 4 of Swords. Ito nagpapahinga. And then si The Star, hope and healing. So, bakit gusto niya mapalapit sa'yo? At this time, pwede mong tingnan na
May healing energy ka. Two of Wands. And Seven of Cups. Sa ilalim, the Sun. The Sun. Very spiritual person ka. So gusto ng person na tumapalapit sa'yo kasi pakiramdam ng person na to, maraming taong gusto maging close sa'yo. So medyo gusto ng person na maramdaman niya na siya yung favorite person mo. Not necessarily nakikipag-compete siya sa ibang tao. Pero pwede mo tingnan na gusto ng person na to ma-feel na siya ang special person mo. So, ang person parang nagkaroon siya ng fork in the road. Ang tawag doon. Maharap siya sa major life decision. So, gusto niya maging close sa'yo para maintindihan kung may potential ba yung connection nyo mag-level up. Or pwede ba talaga kayo magsama together? Pwedeng nandito. So, para kasi itong dalawang card na to, nag-iisip. So, gusto niya maging close sa'yo para maintindihan niya kung pareho ba kayo na tumatakbo sa isip. Or gusto niya maging close sa'yo para mapag-usapan yung isang major decision. Possible siya or ikaw gumagawa ng major decision sa life. Yung mga card kasi parang namimili. Neutral ang dating ng energy na to. More on pagpaplano and pagre-relax ang meaning nito. So, pwede mo siyang tingnan na gusto niyo mapalapit sa'yo kasi napaka-relaxing mo kasama. Lagi ka may plano. Magaling ka magplano. And parang may direction ang buhay mo. So, gusto niya makasama ka dahil nakikitaan ka niya ng potential na meron ka mararating. Pwede mong tingnan na believe siya sa'yo. Naniniwala siya sa vision mo. So, parang mas gusto pa niya maging close sa'yo kaysa maging close sa ibang tao. Yung energy ng reading, parang ayaw kanyang makawala. Just kidding papangiti ko lang kayo. Parang ayaw kanyang umalis. Pakiramdam niya kasi, yung pagiging close sa'yo is good decision. Makakatulong sa future niya, magbibigay sa kanya ng peace of mind. So, pag naging close siya sa'yo, malaki ang impact sa buhay niya. Bigyan kitang context nito. Let's say, dalawang tao, yung isa, yung energy na to medyo hawig sa student and teacher. So, yung student gusto niya maging close sa teacher kasi alam niya yung teacher, marami siyang alam, nare-relax yung student. Knowing na yung teacher, magaling na teacher, matutulungan siya sa pagpaplano tungkol sa buhay niya. So, mabibigyan mo siyang gabay. So, gusto niya maging close sa'yo kasi marami siyang matututunan sa'yo. Nare-relax ang isip niya pagkasama ka. Pwedeng nabibigyan mo siya ng direksyon, natutulungan mo siya sa mga plano, pagpaplano, natutulungan mo siya mag-isip. Parang ikaw lang nakakaintindi sa kanya, sa pinagdadaanan niya, natutulungan mo siyang mag-isip or magplano. Pwedeng very supportive ka sa person na to. Kaya gusto niya maging close sa'yo kasi alam niya, makakatulong ka sa kanya. Pwede meron talaga siyang kailangan sa'yo. Pwede mo kasi siyang tingnan na meron siyang plano and gusto niya maging close sa'yo kasi alam niya ikaw makakatulong sa kanya. Pwedeng gusto niya maging close sa'yo kasi gusto kanyang isama sa plano niya. Kung magsisimula siyang business, naisip niya na ikaw yung tamang taong kasama. Matutulungan mo siya maabot ang pangarap niya. Gusto niya mapatunayan sa sarili niya na tamang piliin ka. Not necessarily na may comparison. More on, ang isang tao, gumagawa siya major life decision. Pwede naghanap siya ng makakasama sa buhay. Gusto niya mapalapit sa'yo para mas makilala ka, maintindihan niya kung ikaw ba yung person na pwede niya makasama, magiging tama ba yung desisyon niya kung piliin ka niya. Parang yan. Parang kasi pagod na siya maghanap Lagay ko doon.
Yung energy na reading, para isang tao naghahanap ng mapapangasawa. And gusto niya mapalapit sa'yo kasi napagod na siya. Na naisip niya na parang it's time na mag-stop na siya maghanap. Parang yon. Puro choices eh. Pwede mo tingnan ng Seven of Cups pagkalito. Two of Wands pagpaplano. And Four of Swords pagpapahinga. So imagine mo mga salita. Pagpapahinga, pagpaplano, pagkalito. And then the Star, hope and healing. So kung nag-healing ang person na to, gusto niya mapalapit sa'yo kasi nabibigyan mo siya ng direksyon. Natutulungan mo siya sa mga mabibigat na desisyon, mga kinakaharap niyang desisyon sa life. Pakiramdam niya, ikaw na talagang tao na yon na makakatulong sa kanya. Pwedeng pinasaya mo ang person na to or binigyan mo siyang pag-asa. Kung hindi love life ito, then gusto niya maging close sa'yo kasi pakiramdam niya, isa kang tao na kakaiba. Yung nalalaman mo sa mundo malalim. Nakakaramdam siya ng peace pagkasama ka. Parang madali lang ang mga problema, madali mo lang maayos ang problema, may plano talaga. So may tiwala sa'yo ang taong to. Sa paningin niya, isa kang great leader, or isa kang taong gusto niya sundan kasi alam niya na may direction ka, meron kang vision, gusto niya sumama sa vision mo. Kung company naman ito, then gusto niya maging close sa'yo kasi gusto niyang sumama sa trabaho mo or gusto niya maging part ng tinatayo mong business. So parang gusto niya patunayan na sarili niya sa'yo. Parang nandun ang energy. Not necessarily nag-a-apply siya sa'yo, pero pwede mo din tingnan na ganun. Kung trabaho, then yun, gusto niya piliin mo siya. Friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. So, nag-improve ang life niya nung kasama ka. Isa ka mabuting kaibigan. Para ang dating, makasama ka lang niya, all good sa kanyang kahit ikaw lang friend niya. Parang ganun ang dating. Very impacting person ka na to the point na kaya niyang i-let go yung ibang option para sa'yo. Parang nandun. Kasi, the sun and the star na eh. Lakas ang dating mo sa person na to. Pwedeng crush ka niya. Very healing ang energy mo. Healing sa person. Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. So, healing ka sa kanya. Pag sabi kong healing, minsan kasi sa life, dumadaan tayo sa mga pagsubok and dumarating ang time na parang pag feeling mo, nag-iisa ka, kung ano nang pumapasok sa isip ng tao. So, parang ikaw yung person na yun na unang pumapasok sa isip niya pag dumarating siya sa point na yon. So, gusto niya maging close sa'yo para masigurado niya na nandun ka, hindi ka aalis. Ayaw niya yung feeling na aalis ka. Pwedeng love ka ng person or pwedeng best friend ka ng person. Ikaw yung go-to person niya. Ikaw yung nandun para sa kanya palagi. Pwedeng idol ka niya. Pwede mo kasi tingnan na idol ka niya. Gusto niya maging close sa'yo kasi idol ka niya. Hinahangaan ka niya, crush ka niya. Or sa kang tao na tinaas niya sa pedestal. Sabi ko dati sa reading, dapat hindi natin itaas ang tao sa pedestal. Pero dito sa energy, parang itinaas ka niya sa pedestal. Nakatingin talaga siya sa taas. Na-inspire mo siya sa mga action na ginagawa mo. Nahihil mo siya. Parang yung mismong presence mo, healing sa person. So, pag nandiyan ka sa isang lugar kasama siya, hindi niya mapigilan sarili niya. Gusto niya lumapit papunta sa'yo. Na-attract mo siya, papalapit sa'yo. And pag kasama ka na niya, pakiramdam niya, safe na safe siya. Safe ang pakiramdam niya. And kung nalilito siya, nagkakaproblema siya, meron siya natatanungan, parang yan. Tinitingnan niya kung anong masasabi mo sa ginagawa niya. So gusto niya ang validation mo. Gusto niya i-approve mo siya. Parang yan. So gusto niya na
wag mo siyang i-reject. So gusto niya mapalapit sa'yo para maramdaman niya na malapit siyang tao sa'yo. Parang artista talaga. Alam mo yung parang, ang pakiramdam ko sa reading, idol ka ng person. Gusto niya mapalapit sa'yo kasi na-amaze siya sa ginagawa mo. Hindi niya maintindihan kung nakakapahinga ka pa ba? Dito parang, nisip ng person, nakakapahinga ka pa kaya? Gusto niya malaman kung ano nangyayari behind the scene. Kasi dito parang may harang eh. Gusto kanya makilalang mabuti. Gusto niya malaman yung mga tinatago mo or mga iniisip mo. So parang isang idol. Idol ka siguro ng person. Pwede mo tingnan na idol ka niya. Dito sa group na to. Sa kang person na hinahangaan niya. More than sa love light, parang hinahangaan ka niya talaga. The star or sun ang energy mo. Pwede magaling ka kumanta. Kasi outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Very magnetic ka sa person. So, yung mga sinabi mo sa kanya, napapanaginipan niya or naiisip niya paulit-ulit. Very healing ang boses mo sa kanya. So, gusto niya taga mapalapit sa'yo kasi natutuwa siya sa boses mo. Or sa paraan mo ng pagsasalita or pagkanta. Ay baka talaga na in love siya sa'yo. Have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting, hesitation. Idol ka niya, or in love siya sa'yo. Cupid's arrow. Ikaw na malam group number 3. Kasi ang channel ko dito, tinaas ka niya sa pedestal. So imagine mo na favorite artist mo to, or favorite person mo to, or taong crush mo, or hinahangaan mo, and then magkakaroon kang chance mapalapit sa kanya. So parang ito hindi na makatulog. Hindi makatulog. Na-excite. Na-excite siya makita ka. Ang ganda ko dito advice ha. Baka manliligaw mo to. Baka naliligaw to sa'yo. Kaibigan mo naliligaw sa'yo. Napangiti lang kita group number 3. See the star. Spirit team, anong advice mo dito? Conclusions are within reach. Abot kamay, di ba? Gusto niya abot kamay ka lang. Gusto niya siya kumahawakan ng kamay mo. Kaiba? Parang dito, parang tinitingnan ko kasi mga card, and feel ko sa reading, isang tao na nakikita ka niya as potential partner or pwedeng long-term partner. Nothing will come of this situation. Siguro hopeless romantic ang person na to. Ito kayo. Parang kayong, alam mo yun, parang isda sa aquarium. Parang isda sa aquarium. Balance spirituality and practicality. Full moon in Pisces. So, pwede mo siyang tingnan na gano'n. Na-attract siya sa'yo kasi pakiramdam niya balance kayo, bagay kayo. And natutuwa talaga siya sa'yo. So, lagi niya sinusundan. Para kayong dalawang isda, naghahabulan. Ba't gusto niya maging close sa'yo? Nakita siya ng katulad niya sa'yo. Pwedeng isa kang very balanced person. Healing ka sa kanya. At the same time, natutulungan mo siya sa mga decision niya sa life. So, very practical ka din. Malaki ang may tutulong mo sa kanya. Pakiramdam niya, mahirap makatagpo ng tao na may direksyon sa buhay, alam ang gagawin. At the same time, very healing. Hindi judgmental. Parang nandun. So, gusto niya talaga sumunod lang sa'yo. Pisces to. Ang Pisces na energy, para si High Priestess yun. Pwede mo siyang tingnan as parang si High Priestess. So, very intuitive ka. Ikaw nakakaalam. Pwede nasa-sense niya na may something kakaiba sa energy mo.
Gusto ka niya taga makilala mabuti. Curious siya sa'yo. Parang nakikurious siya sa ginagawa mo. Kikurious siya sa paano ka nabubuhay. Anong ginagawa mo everyday. Saan ka napupunta. Or ano yung mga pumapasok sa isip mo. So parang gusto niya makilala kang mabuti. Makilala kang mabuti. Bigyan ka ng letters dito. CAC. CAC. Pantayin natin. Very balanced kang person. Possible. Agad pa akong letters. FH. Sir, sa voice ko, paos. Nag-concert ako, guys. Possible marami sa inyo kilala. Gusto niya mapalapit sa'yo kasi baka yung iba sa inyo nagko-concert ka. So, gusto niya makita yung practice mo. Alam mo yun, behind the scene. Gusto niya makita anong nangyari behind the scene. Nakikurious siya. Kung isa kang sikat na tao, isipin mo na lang na parang fan mo yung person. Always naman ang mga fans, gusto niya mapalapit sa idol. Ang tanong, bakit? Kasi gusto natin makilala mabuting idol natin. Parang ganyan yung energy dito sa reading. Gusto niya maging close sa'yo, maging BFF mo. Dahil very healing sa kanya, makasama ka. Pwedeng pinagpe-pray niya yan, wish come true sa kanya. Kung mapalapit siya sa'yo. Kaya nga, pwede mo siyang tingnan na crush ka niya or idol ka niya. Or sa kakilalang tao, fan mo ito. Wala naman tayong judgment. Parang ang laki lang ng difference. Para isang tao na napapanaginipan niya isa pang tao. Pwede na panaginipan kanya talaga. At palaisipan sa kanya yung panaginip na yun. Kaya gusto niya maging close sa'yo. Gusto niya maintindihan bakit lagi ka pumapasok sa panaginip niya. Or bakit lagi ka niya nakikita sa mga lugar na hindi naman niya expect nandun ka. Nagkaka-synchronicity kayo dito. Kasi parang nagsasabay. Feeling niya, nafe-feel mo siya. Nafe-feel ka niya. So gusto niya mapalapit sa'yo para makilala ka niya mabuti. Maintindihan niya bakit laging may synchronicity sa inyong dalawa. And ang boss ko nawawala. Nawawala ang boses ko. Mag-add akong advice sa'yo ha. Ang sagot ko dito sa group number 3, idol ka niya. Kung ano ma-meaning nun sa'yo. We, the Hatters. Mapangiti ko lang kayo. Dami tao. Ay, daming face dito. Deep love, mother's milk, birth as a portal. Deep love, a very loving ka sigurang person. Or deep ang love niya sa'yo. Deep ang love niya sa'yo. Napakalalim. Kaya gusto niya maging close sa'yo kasi love na love ka niya eh. Baka idol ka niya eh. Trust the timing. Trust the wave you came in on. Time is not running out. May element pa ng time. So, pwede mo siyang tingnan na excited siya makita ka or ayaw niya lumilipas ng oras pagkasama ka. Ayaw niya pakiramdam na kasama ka niya and then tapos na yung oras na kasama ka niya. Yung parang, let's say, napunta kayo sa isang lugar, alam mo yun, nanood kayo ng concert, then tapos na yung concert, kailangan nyo na umuwi. Ayaw niya yung feeling na uwian na. Uwian na. Kasi, hindi ka na niya makikita. Yung mga tulugan na, ikaw na malam. Parang ang feeling niya dito, alam mo yun, team kayo, parang part siya ng team mo, or part ka ng team niya, or may teamwork kayo. Gusto niya taga-i-declare dito sa reading, close kayo. Gusto niya maging close sa'yo, kasi gusto niya talaga maging close sa'yo. Ang channel ko sa reading is, alam mo ang dahilan kung ba't gusto niya maging close sa'yo. Pwedeng naglalaro talaga sa isip mo, alam mo. Nafe-feel mo din. Ako nafe-feel ko, in love siya sa'yo. In love siya sa'yo.
Spirit team, bakit si The Star nilagay mo dito sa group number 3? You deserve love. You are lovable. Love ka niya. More than anything else. Parang, yung emotion niya na kasi yun eh. Meaning, hindi niya mapigilan ang emotion niya. Gusto niya maging close sa'yo kasi love ka niya. Hindi niya mapigilan sarili niya. Napapanaginipan ka niya, naisip ka niya palagi. Yung boss mo, may echo sa isip niya. 2 beses na yung Cupid's arrow. Alam mo yung arrow, papunta dito la. May arrow sa taas, may arrow sa baba. Papansin mo. Gamit ako dito ng ano Oo, gamit ko to sa office eh. Pwede marami sa inyo magkasama sa office. Tingnan mo to, Cupid's arrow papunta doon. And then ito arrow pa rin. And then ito, araw. Sounds like lang. Araw, araw, araw. Ay, sagot oh. Ba't gusto niya maging close sa'yo? Kasi yung emotion niya at isip niya, dinadala siya doon. Ibig sabihin, hindi niya maipaliwanag, hindi niya maipaliwanag, pero yung energy niya, nahahatak papunta sa'yo. Kung supporter mo to, or isang tao na hinahangaan ka, then, love ka niya talaga. Gusto niya mapalapit sa'yo kasi sinusuportahan ka niya. Gusto niyang ipagtanggol ka. So, kung ano man pwedeng dumating, pwedeng mabuti mo siyang kaibigan. Kung nagpapahinga ka ngayon, kung may nararamdaman ka ngayon, then gusto niya maging close sa'yo kasi gusto ka niyang alagaan. Gusto niya patunayan sa'yo na isa siyang mabuting kaibigan or isang mabuting partner or isang taong mapagmahal. Hindi ka niya parang iiwan, parang ayaw ka niyang ipabayaan. Pwedeng dahil maraming beses tinulungan mo siya sa buhay niya, maraming beses pinakita mo yung pagmamahal sa kanya. So, para sa salita natin, ayaw niyang baliwalain ka. Gusto niyang ibalik sa'yo yung pagmamahal. Araw kasi nandito eh. Pwede mo tingnan niya na kung anong ibato mo or anong ibato mo, babalik sa'yo. Parang ganun ang dating sa akin. So, dahil binigyan mo siya ng pagmamahal, ibinabalik niya sa'yo yung love. So, gusto niya maging close sa'yo para maramdaman mo din na may nagmamahal sa'yo. May tao talaga nagmamahal sa'yo. Kung sikat kang person, then yan ang dahilan. Gusto niya maramdaman mo na love ka niya. Hindi lang sa kilala ka or sikat ka or may pangalan ka or nado ka sa taas. Dahil love ka niya talaga. Love niya lahat ng tungkol sa'yo. Kilalang kilala ka niya. Parang yan. So, gusto ka niya mag-healing. Pwedeng kung sikat kang person, feeling niya nasasaktan ka sa maraming nangyayari sa buhay mo or mga tao na kumakalaban sa'yo, then gusto niya maging close sa'yo para maramdaman mo na may kaibigan ka. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa sa mundong to. May tao dito na nandito para sa'yo. So gusto niya talagang ibigay yung support, love and support sa'yo. Yan ang reason kung ba't gusto niya maging close sa'yo. Gusto kanyang makampante, parang mawala ang takot mo na wala nagmamahal sa'yo. Gusto niya pakita sa'yo na meron nagmamahal sa'yo, siya. Hindi ba tayo nagpapayak dito? Channel ko sa energy. Ang person, love ka. Kung dati mo tong kaibigan na nagkalayo kayo, then yun ang message niya. Gusto niya maging close sa'yo dahil gusto niya mapatunayan sa'yo na love ka niya more than anything else. Love ka niya kung sino ka, ano ka talaga sa loob. Gusto niya maging close sa'yo kasi ayaw ka niya mawala. Mahalaga kang person sa kanya. Takot ako mawala ka. Ikaw nang malam. Iyan ang sagot. Natatakot siyang masira ang friendship niyo, mawala ka. Parang mahirap makakita ng katulad mo, very unique.
or kung idol ka niya, then ayaw ka niya mawala. Ayaw niya mawala yung passion mo sa ginagawa mo. Gusto niya na magpatuloy ka sa ginagawa mo kasi na-inspire siya sa'yo. Ayaw niya talaga mawala ka. Kung partner mo to, then yan ang dahilan. Gusto niya maging close sa'yo kasi gusto niya alagaan ang relasyon niya. Gusto niya mapanatili na okay kayong dalawa, hindi kayo magkalayo ng loob or mas maging matatag ang pagsasama niyo. So yan. So I think all good na tayo sa reading. Sana nakuha may messages na para sa'yo. Group number 3. Kung may pinagdadaanan ka physically, then i-claim mo na gagaling ka. Healing card nandito and the sun. So claim mo na yon. Kung nandun ang energy, let's say nandun, hindi ako napipredict guys ha. Kung let's say lang na mayroon ka talaga nararamdaman at ba't napapansin mo, lagi nasa tabi mo tong person, then ayaw niya mawala ka. Yan talaga. Natatakot siya na baka kung ano mangyari sa'yo pag wala siya sa tabi mo. So, gusto niya bantayan ka. Gusto niya nandun siya sa tabi mo, alagaan ka, bantayan ka. Maging mabuting tao or partner sa'yo. Gusto niya paramdam sa'yo ang love and support niya. Parang nandun. So, mabait atang person na tinatanong mo. Pwede mo tingnan na gano'n. Ikaw na umalam. Yan. So, if gusto mo na private reading, group number 3, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Yan. So, I think all good na tayo dito. Close ko na reading, group number 3. Pero super nag-enjoy ako sa reading na to. Napapansin ko lang, parang, ko alam ko na may allergy ka ba? Oo. Daw napapredict ka, napapansin ko lang sa group na to. Kung medyo may problem ka sa health, then gusto niya maging close sa'yo kasi nag-aalala talaga siya sa'yo. So, gusto niya make sure na lagi siya nandyan para sa'yo. Kung ano man mangyari, mabantayan ka niya. Mabait ata person do. Pwede din to sa alam mong tawag dito, yung mga assistant mo siya, yung mga gano'n. Let's say lang sa trabaho, let's say boss ka niya, assistant mo siya, then gusto niya maging close sa'yo kasi gusto niya masigurado na lahat ng pangangailangan mo, mabigay niya. O natatakot siya mawala ka kasi mawala siyang trabaho. Pwede mo siyang tingnan ganon. Kung naman friend mo to, ganon din. Gusto niya mapalapit sa'yo kasi ayaw niya mawala ka. Mahirap makatagpo ng totoong kaibigan. Nangihinayang siya sa friendship niyo pag nawala ka. Pero kung sa love, then alam mo na. Gusto niya mapalapit sa'yo or maging close sa'yo kasi yun ang promise niya sa'yo. Parang gusto niyang patunayan sa'yo na love ka niya and supportado ka niya. So, yan. So, I think all good na dito. Thank you everyone for being here. Close ko na reading group number 3. And thank you sa panonood ng video natin. I'll see you again on our next reading. Namaste!